Today mga ka-fishing, simula naman tayo sa atong panagat. Ito, nandito tayo mga ka-fishing, mamanggay tayo dito sa Tanggingi. Dito ngayon ako managat. Umuiwas muna ako doon sa bungto dahil marami na masyado. Yan, unang hila natin, o pangalawang hila na to, pinakita ko. Yan. Ganun lang mga ka-fishing panghuli ng pain na para sa pusit. Manghuli muna tayo ng isda para pampain. Yan. 4 na piraso nga pala ang ano natin, panggay. Yan. Ang maliliit tinatapon natin pag hindi pwede pampain, binabalik natin sa dagat. Pwede siya pampain pero hindi maganda para sa pataw dahil mabilis siya maubos ang pusit, di ba siya maabutan. So, mabilis siya mamatay. Kailangan yung standard lang yung lalaki, o mas maganda yung malalaki para malalaki din ang kumakain yung pusit. Ibang klase naman itong panggay, yan, screen o alambre dulce. Chicken wire ang gamit namin. Kinukulayan namin ng red lead para din purpose dyan, matagal kalawangin at saka mabilis pasukan ng isda. Yan tinatapon ko yan mga ka-fishing. Yan na yung maliliit, kinukuha ko, pinipili ko, binabalik ko sa dagat. Naman ganun lang ginagawa ko mga fishing. Pagkatapos ko sa pang-apat, iikot naman ako, punta naman ako doon sa simula. Parang mabilis lang mga fishing. Aalis kami sa bahay minsan alas 2, darating yan sa kalayo sang Tanggingi. Abot kami doon ng alas 3:30, higit isang oras. Doon na kami magsimula sa pag-ariya ng para sa isda, panghuli sa fish trap namin. Yan. Ito yung pain natin mga ka-fishing, tamban o tuloy. Tinatantad lang natin, saka yun ang ilalagay natin sa ating panggay. Yan. Fast forward natin ng konti dahil sinama ko na ito mga ka-fishing, yung isang videoan ko sa pamanggay at saka sa pangati lahat. Yan, pakita natin kung gaano ka hirap din o ano ng paghanap buhay namin, anong simula tulad niya ng mga huli muna ng pain, pangatlong hila na to. Yan, sinis ako ng pangatlong hila. Ito na may screen yung kulay blue. Yan, hindi na pinipinturahan yung plastic. Okay na yung ganyang kulay, pumapasok na yung isda. Huwag lang yung stainless yung kulay, yung sa chicken wire, kasi hindi talaga papasukan pag walang kulay. Medyo may kahabaan yung vlog natin mga ka-fishing ngayon dahil sinama ko na lahat. Yan ang Tanggingi mga ka-fishing, ganyan lang yan kaliit, pero maraming tao dyan nakatira. Yung mga dayo dyan, dumadayo lang. Yung palang payo ko nga iba, ano yan, 1.5 nga royal. Yan, marami. Pinasukan natin ng styro para hindi siya yuyupi o lulubog. Ito yung hindi ko na gusto mag-edit mga ka-fishing sa gabi. Parang hindi ko matapos yung pag-i-edit ko dahil pag nakapokus ako pag-edit,
Parang inaantok ako. Hindi sa umaga maganda mag-edit sa umaga. Kaso lang maingay dito sa aming side. Ayan. Hila na naman. Wow. Oh yeah. Pa. Ang ginagawa ko, dinadagdagan ko lang yung pain niya nandyan para sa ano pa, mayroon pa siyang lansa. Kahit konti lang ilagay mo. Kumain ako ng saging. Baon natin niya pala, saging. Ganda ng mga kapising dahil yun, pinakita ko na, panlima ko na itong hila. Hindi ko na pinakita ang iba ko ngayon hila. Panlima na yan. Nga balik. Masyadong mahaba ko, ipakita ko lahat. Subukan natin mag-vlog ng buo. Aling sa pamhuli ng isda patungo sa pahag. Yan, tatlong pirasong malaki. Tapos natin pamanggay yan. Pakita natin lahat para makita nyo kung gaano man ang simula sa panghuli ng pusit. Dito kami magsimula sa panghuli ng isda para pain sa pusit. Iingatan din namin niya yung isda nga hindi mamatay. Dahil kung mamatay hindi na magagamit. Lalaki talaga. Pag dyan sa tanggingi ka mamanggay, yung lalaki ng isda. Pain. Wow, dami. Yan. Ito naman ay naglinis tayo para sa ating pang ulam. Kilaw kita. Kumuha ako para pang ulam. Sabi ko medyo may kalayuan. Kailangan natin magbaon ng kanin. Yan. Inano ko pala, separate ko pala yung mga plastic para pagdating sa tabi minsan may hihingi ng isda, yun ang nilalagyan namin. Yan, iniwan na yung para pangulam. Ako lang naman mag-isa, 3 piraso lang na isda yung iniwa ko. Kasya na yan sa ating lang ulam. Pero kung marami kami o 2-3, dadamihan ko dahil masarap kumain pag marami kang kasama. Yan ang kanin natin. Ay yung ano natin lamas. Yung kanin natin nga pala nakabalot sa plastic dahil yung lagayan yan ang kikilawan ko. Sarap sa magkilo sa dagat mga fishing pag kalamansi gamit. Kahit
higupin mo yung sabaw ng ano, kasi safe ka nga hindi suka yung ginamit ko kalamansi, parang nag-ano ka rin ng kalamansi tapos magkilaw. Sarapan ako ng ganyan mga fishing pag magkilaw kalamansi sa dagat. Napakatamis ng laman ng isda. Yan, yun lang naka-plastic, yung nakabalot sa plastic yung ano ko, kanin. Medyo may kahabaan na siya. Samahan niyo ako sa pagkain mga fishing. Kahit yan lang araw-araw yung ulam ko sa dagat, gusto ko. Basta may kalamansi lang. Nandiyan nga pala mga ka-fishing, may kasama ko isa, magpataw-pataw din. Yan nga pala, nag-ariya na siya, nakipag-usap sa akin, nag-ariya na siya ng payaw. Pero doon sa malalim nga side, sinubukan niya kung kakain yung pusit. Siya lang pinariya ko dahil siya ang unang dumating. Ano ko nga, tinignan ko kung kakainan siya ng pusit. Naglalatag din ako ng payaw. Kaso nakita ko nga kanina pa siya, wala pa siyang huli. Ay hindi ako nag-ariya. Alam ko hindi kakain ng pusit. Kain lang tayo habang nakipagpintuhan. Ayan, umalis na siya. Puntahan niya na yung ano niya, yung payaw niya. Nagkalaliman yan mga fishing, nasa 12 di pa yung inariyahan niya, 12 pa 13. Kaya ang area niya nasa 11 di pa. Hirap lang maglikit pag ganyang kalalim. Yan, sarap ng kain. Sarap na. Yan, tagal lang kain natin mga fishing. Sarap sa pagkain ah. Tumitingin din ako sa aking mga pain dahil naglulutangan ng iba. Parang mamatay na. Kaya sinubukan natin tumakbo habang makain dahil parang hindi sila mapatay. Yan, simulan na tayo mga fishing. Sa pataw na ito para panghuli natin ng pusit. Nagsindi muna ako ng ilaw. Ayos na tayo ng mga ilaw sa ano, ayaw. Tinatalian ko yung mga fishing yung ilaw para hindi siya mamatay. So iipit mo siya sa kawayan ng tansi. Ang pagpain naman ganyan lang oh. Pagkataga mo yun sa bunganga para lapos sa ba. Saka itaga mo yung sima sa tagiliran. Ayan. Nandito nga pala ako sa Tanginggi. Medyo may kalayuan to sa amin, higit isang oras ang takbo. Umalis muna ako dun sa pinagkukunan ko palagi ng pusit sa may bungtod dahil sobrang dami na namin. Ito nagpili na ako para gawin nating patapon. Yung panghuli na natin ng pusit. Naano ko yung katamtaman lang, hindi sobrang laki kasi hindi na tayo makapataga ng pusit. Hindi rin po sobrang liit dahil kung sobrang liit di rin agad-agad makita ng pusit.
Kasi yung importante ito, ito yung panghuli mo na talaga, yung initsa mo, yung inagis mo nga ano, ng mga buhay, kakainin niya lang yun, hindi pa yun makahuhuli. Tagal nga nagpili. Tagal din ang ikot ko nga hindi talaga kumain dahil yung napistuhan ko doon pa ano, yung hindi pa pumasok yung agos ng dagat. Dahil na paikot kasi yung ano ng Tanginggi, hindi siya pumasok, hindi pa siya pumasok ng malakas nga agos, kaya nakatambay yung payaw ko, kaya walang kumakain. Yung isang kasama ko, panay na ang kain sa kanya dahil nandun sa kabilang sideman nag-area. Gabi na. Mayroon na siguro tumayo. Ito yun. Ganda. Ito ang huli natin mga kapising. Yan. Excel kagad. Yun, pangalawa. Di natin ma-detalye mga kapising ang paghuli dahil wala tayong kasama para pag video. Nakapokus lang tayo, naka-fix ang camera natin. Di tayo ganun kalaki nga channel para mag ano nang magbi-video, magdala. Ang kagandahan nito mga fishing dito sa Tanginggi, kaya pumunta ako dito dahil may kalakihan yung pusit. Maganda yung sizing ng pusit. Kasi ang pusit naman din sa amin sizing din, katulad niya ko small. Ito yung huli ko na yan. Yung huli ko na yan small. Maba 270 lang ang kilo. Pag XL naman 360. Di malayo, masyadong diferensya ng price ng pusit. At isa pa, isang piraso pa lang malaki na, mag-iisang kilo na pag XL. Kahit kunti lang huli mo, basta malalaki, malaki din ang income mo dahil iba yung price nya. Sa ngayon kasi yung pungtod, maliliit pa yung pusit niya kumakain, bihira pa lang ang malalaki sa panahon ng habagat. Tuloy-tuloy na ang kain mga kapising, kaso lang ang iba di kumakain dahil daw naglindol. Ang umaga naglindol siya, parang ganun daw yung ng mga iba nga duman yung lindol,
iba yung ano ng pusit o ng lahat ng isda. Parang mailap siya. Sa daming kumakain, bira lang ang maabutan ko. Ayan. Ikot-ikot. Ganap ng ano. Kaya mayroon ang purpose ng ilaw mga kapis, makita mo yung payaw at saka makita yung kumatayo siya. Yung ibig sabihin may huli na. $20 pala yung inariya ko ng payaw. Yan, huli. Na huli. Yan. Saka ito yung mga pusit ito ay malalakas dahil mababaw yung tubig galing sa malalim. Yan, tingnan nyo, XL. Bihira ka lang makakita maliliit yung pusit. XL, medium. Yan. Okay na. Huli na. Ito na naman. Yan. Sa daming kumakain mga ka-fishing, hindi lahat nahuhuli dahil hindi nalapitan, umaalis, tumatakbo pag nilapitan mo. Yung mailap ang pusit. Sabi ko baka sa lindol dahil naglindol ng umaga. Laki. Yan o. Talaga namang maasahan mo yung pusit. May kadiliman na. Hindi na talaga masyado makita dahil yung ilaw ko malabo na. Konti lang ilaw ang lumalabas. Yan, takbo naman tayo. Meron tayo nakita. Kaya hindi ko na i-off yung camera dahil may nakita akong tumatayo nga ano. Ano, sa tabi lang. Yan, palit ka agad kasi nandiyan lang sa tabi, pwede mo na makasabay na sa iba. Yeah. Huli. Ang ganda ng ano, ng pusit. Talagang di ka antukin sa panghuli dahil malalaki. You know?
kain ng pusit. Ay di mo na maisipan yun. Pag off ng camera o pag ano, open, lumilim na naman siya dahil sa nag off na yung ilaw. Ang dami ko pang pain, no? Talagang marami ang pain ko. Huli ka. Ayun, huli. Yan. Huli ka rin. Tuloy-tuloy na yan. Maliliit, malalaki yung huli na ng pusit. Ang dilim. Ang dilim ng video natin. Mapansin nyo mga ka-fishing, dito yung kuha ko ng payo sa kabila, dito naman sa kabila yung patapon, parang hindi sila magkasalubong. Dahil kung magkasalubong sila, magkadikitan sila, mahila mo yung ano, hindi yung tatakbo yung itinapon mong isa, kasi mabilis pa yung takbo ng ano, ng bangka. Yun ang binabasihan ko, hindi siya diskarte ko, parang malayo tayo sa pusit. Ang maiwan doon yung ano lang, yung patapon. Yan, tingnan nyo, hindi kumain. Yan, ito naman ay kumain, malit lang. Timing lang sa ano, sa pusit nga maliliit. Ito na. Huli na siya. Huli na. Ayan. Malaki na siya. Yeah. Wala. Oh, meron pala. Yun. Malaki siya, medium. Dito na kumain. Kaibahan sa pusit yan mga kapising, dahil magalaw mo ng konti, wala na, hindi ka kumakain. Katulad sa bungtod ka, kailangan mong galawin para makita niya, kakain siya. Yan, maliliit. Ay, laki. Yung ibang mga payaw ko nasa taas na, yung kinakainan di ko na pinababa dahil nasa kanto na. Maliit lang kasi yung ariyahan sa ano,
sa bungtod o sa tangginggi. Di katulad sa bungtod, mahaba. Ang tagal mo matapos. Ang tangginggi kasi maiksi lang. Ang kanuhan ko lang dyan, kailangan masipag ka magliba o maglipat-lipat. Mag-ano na tayo, maglalagay na tayo ng mga pain. May kumain, pinalitan ta lang. Ayan. Holika. Ayan. Hindi lang kalaki yan, mga maliliit na kumakain. Okay. Halos lahat ng payo ko na sa taas na. Yun, kumikidlat na. Panay ang kidlat sa bagatnan. Yan. Magdadaan tayo ng payaw. Wala na. Next. Wala pa rin. Wala tayo minahuli. Palitan na yan. Yun na, kailangan masipag ka rin magpa-start ng makina mo. Bawat may kumain, puntahan mo, magpatay ka ng makina mo, start ka na naman, patayin mo naman, start ka na naman, ganun lang. Kaya mabilis masira yung spring ng namin makina. Yan, kaunti na lang ang pain natin, nagkamatayan na. Medyo may kabaan yung natin yan, vlog, dahil sinama ko nila lahat ng pamanggay, yung isang buong pamataw-pataw natin, isang buong panagat. Yan. Sinong gustong makita nyo, gusto hanap buhay ng ganito, yan, makikita nyo paano magsimula. Yan. Mag-ano na rin kayo kung gusto nyo paturo o ng mga gamit, PM lang po kayo sa akin. Kasi ang isang isang aryahan, lahat ng gamit gusto nyo magbenta ako dito na. Hindi lang, wala lang kasali yung natin, fish trap. Iba rin yun kung gusto magpagawa.
Pwede rin kasi kung sa lugar nyo maganda pa yung pang pamasol o panghuli ng isdang lawian. Kahit nasa pamingwit lang, makapain na kayo. Dati kasi yan din ang ano ko. Simula ko pamingwit lang, hindi ako naggagamit ng fish trap sa pagpatapataw ko. Basta buhay lang yung isda. Mabilis ang kain ng pusit. Mabilis mahuli. Saka malalaki yung kumakain, hindi yung maliliit ng pusit. Ayan. Paunti-unti na tayo matapos dahil wala na tayong pain at saka gabing-gabi na. Kain lang. Wala na. Hindi na kumakain. Uwian na lang tayo. Meron pa talaga kumakain. Wala na talaga. Yan, maliliit na. Small nang kumakain. Hindi na ako nagbibideo pag tingin ko mahina na yung ilaw ko. Yung ginagamit ko nga solar. Habang umiilaw pa siya, yan, nagbablog pa ako, nagbibideo pa ako sa pagpapataw. Dikit na kita. Bumuhol pa talaga. Pero huli na yung pusit natin. Pero bumuhuli yung tansik ko. Ayan o. Ano pa rin. Talagang wala na. Bol-bol na talaga. Wala ang bisis na nagbol-bol yung dansi ah. Ayusin natin yan. Yan, hirap din sa gabi ka dahil hindi mo makikita yung bol-bol ng tansi. Kailangan natin magpalit na ng tansi. Hindi pa dumating yung order nating tansi. Yan, try natin yung blue tansi. Ang gagamitin natin kung maganda ba. Yan, uwi na tayo. Tapusin natin to. Ito na.
Dito na tayo sa timbangan. Yan, una gitimbang mga kapising ang small. Ang small nga pala 2 grams pa baba. Ang medium naman 3 grams pa 4 grams pa baba din. 4 grams, 3 grams yan, medium. Yang kaupo dito di panubo. Yan nagka-classify parang ano niya na, gamay niya na yung gaano kalalaki yung ano, gaano kabigat. Kaya kahit ako makita ko naman kung ano kalalaki yung ano, medium. Yan, unang timbang natin. Higit lang yata yan 3 kilos. Ito naman yung medium. Yes, okay. Katarong araw na. Kakip. Ganyan sa pag mamusik ka sa tangginggi. Mas marami yung malalaki kaysa maliliit. Yan. 5 kilos. Tulad yan, dinagdag yan sa medium. Yan naman ang mga XL. Di ba marami siya? $5 kilos din. Yan. Yan lahat ang ating napatimbang. Ito na yung mga kapising. Ito yung binta natin sa small natin ay Tanginggi. 4 kilos. 475. Small natin ay 4 grams. Medium natin ay 5 grams. XL natin ay 5.4 grams. Oh. XL natin ay mayroon tayong 15 kilos mga kapishing. Ito yung binta natin 4,000. Hindi tayo umabot sa 5 kilos 958. Pero ano lang naman yan 58. Meron tayong iniwan nga 500 na lang, kaya meron tayong nauwi na 4,458. Yan mga kapishing. Ganun lang yung hanap buhay namin. Minsan maliit, minsan malaki. Hindi natin yan ma-perfect dahil hindi natin alam ang panahon o ang ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nakaabot ng 16 kilos. Tanggapin natin, marami man o maliit. Basta magsikap lang tayo, ibigay ng Panginoon sa atin ang mga biyaya. Hindi pa nakasubscribe, please po subscribe. Na para sa atin, sa ating pagsisipag. Yan, maraming salamat. Sana pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw. God bless sa ating lahat. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.